Senyales na ikaw ay kinukulam. Meron pong iba't ibang senyales na pupwede ninyong makita or pupwede ninyong maging basihan na mayroong ganitong enerhiya na nakakaapekto sa iyo. Kung kayo po ay gumagamit ng protection coin mula sa feng shui, ito ang makikita ninyo kung talagang may nangyayaring ganito sa inyo. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon para malaman ninyo kung kayo ba ay kinukulam na talaga. Bago ka pa magkaroon ng matinding kamalasan sa buhay, dapat mo nang ma-cure yan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang kulam may isang negative energies na pupwedeng magdulot sa inyo ng iba't ibang uri ng kamalasan. Una sa mga senyales na ito na pupwede mong sabihin na ikaw ay kinukulam na talaga kapag nagkaroon ka ng biglaang loss of wealth. So, ibig sabihin, bigla ka na lang nawalan ng wealth sa pamamagitan ng matinding pinagkakagastusan. Na talagang naubos ang wealth mo dahil dyan sa mga pangyayaring yan sa buhay mo. Sunod, ang pagkawala po ng oportunidad. Halimbawa po kung ikaw ay mayroong negosyo or ikaw ay nagtatrabaho. Bigla na lang sa mga may negosyo, mga madam, mga sir, bigla na lang wala nang bumili sa'yo. Samantalang alam mo na may bumibili naman talaga sa'yo kahit na papano. So, ibig sabihin yung kumikita ka pa, biglang zero na talaga. Samantalang hindi naman ganon. Sunod, kung ikaw naman po ay nagtatrabaho, bigla ka na lang natanggal sa trabaho mo, wala ka namang ginagawa. At yung pagkakaroon po ng biglaang pagkakasakit, pwede rin ito ay naidulot sa iyo dahil sa mga stress energies na nasa paligid mo. Pwede magdulot yan ng biglaang pagkakasakit dahil na-stress ka or nagkaroon ka ng biglang alalahanin samantalang wala naman yun. Kaya't nagkaroon ka ng pagkakasakit. At para po sa mga gumagamit ng protection coin, mga madam, mga sir, kaya tayo may protection coin para malaman natin kung may kumukulam ba sa atin or meron bang nagtatangkang negative energies sa atin. Okay? Kaya tayo meron yan. Kung makikita ninyo yung protection coin ninyo, mga madam, mga sir, na bigla na lang nagkaroon ng discoloration, nagkaroon ito ng crack, naukaan, or nabiyak, yan po ay senyalis na talaga ng kinukulam ka. Okay? Pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang pwede mong gawin bilang pangontra mo, lalo na kung talagang sa tingin mo kinukulam ka. Okay? So, una-una po ang paggamit ng protection coin. Okay? May protection coin tayo dyan sa baba, mga madam, mga sir. Ang protection coin po kasi ay merong 8 trigrams yan, mga madam, mga sir. Mula po yan sa pakwa, 8 trigrams, para po yan sa 8 direction. Diyan malalaman mo kung saan nagmula or ano ang tinatarget nila na area sa tahanan mo. So meron po tayong gumagamit niyan ng protection coin na palagi na lang pinupuntirya ang southeast area niya o ang wealth area niya. Nandoon lagi yung discoloration sa area na yon. So yung 8 trigrams po, mga madam, mga sir, yan ay para malaman natin kung sino ang pinupuntirya nila. Okay? Pwedeng ang ama ng tahanan, ang area ng wealth, or ang area ng health, relationship. So malalaman natin dyan sa 8 trigrams na yan kung nasaan banda tumatama yung negative energies. Kaya't maganda po na may ginagamit tayong lahat na protection coin para malaman natin kung paano natin i-cure at kung sino ang tinatarget ng negative energies. Okay? Mura lang yan, mga madam, mga sir. Less than 50 pesos lang yan, makakabili ka na. Nagtatrabaho, ilagay sa bag. Mister ninyo, lagyan sa bag. At kung kayo ay sa tingin ninyo, may tao talaga na naiinggit sa inyo, maglagay po kayo niyan. Ilagay sa plastic, ilagay sa bra natin. Sa bra natin ilalagay yan kasi para maproteksyonan tayo directly. Sa kanang bahagi po ng natin yan ilagay kung ilalagay natin yan sa bra.
Okay, dapat may plastic yan para malaman ninyo kung talagang may kumukulam sa inyo. So, protection coin na yan, pwedeng gamitin yan sa wealth area. Ilagay mo sa cash register mo sa ibabaw para maproteksyonan yung kinikita mo na pera mula sa negosyo mo. Laban po doon sa mga negative energies. Okay? Mahalaga po ang protection coin, mga madam, mga sir. Lalo na doon sa mga tao na prone. Ibig sabihin, maraming naiinis sa inyo. Maglagay kayo nito sa tahanan ninyo. Sa lahat po ng area, pwedeng ilagay yan para maproteksyonan po kayo. Okay? Yung iba po, naglalagay sila niyan near sa front door nila para protection doon sa mga papasok. Para kung mayroong mang mga negative energies na nagtatangkang pumasok, hindi ito makakapasok, mahaharang ito ng coin. Makikita ninyo sa coin yung senyales na may mga negative energies dahil sa discoloration. Okay? So, unang-una, maglagay tayo ng protection coin. Murang-mura lang yan. Dahil yung mga salitang nakasulat dyan, mga madam, mga sir, mantra yan. Para protektahan ka sa lahat ng uri ng bad spirits, negative energies, at mga taong nangungulam. Kaya't mahalaga ang paggamit nito. Sunod po, halimbawa po, sa tahanan ninyo, sa tingin ninyo talaga mayroong mga tao na gagawa ng hindi maganda sa inyo, pwede kang maglagay ng holy basil sa front entrance mo. Sa front door mo po, pwede rin ilagay yan sa labas ng front door mo bilang pang-protection mo. Dahil matindi po ang epekto ng holy basil. Kung halimbawa ikaw ay nalulugi na, sa tingin mo naapektuhan yung hanap buhay mo, negosyo mo, walang bumibili sa'yo dahil sa tingin mo kinukulam ka, holy basil lang yan, mga madam, mga sir. Maglagay ka sa mismong tindahan mo. Holy basil na halaman, mga madam, mga sir. Ano po? Sa mismong tindahan mo, makikita mo, babalik yung mga customer ninyo. Okay? Sunod po, asin. Okay? Pwedeng maglagay ng asin sa may front entry. Kaya lang ito ang sasabihin mo. Kasi pwedeng may mga matamaang ibang energies dyan. Kaya ito ang sasabihin mo pag maglalagay ka na ng asin. This is for protection against malice and negative energies. Okay? Yun ang sasabihin mo kapag nilagay mo yung asin. Lagay mo sa malit na lalagyan. Sabihin mo yun. Paglipas po ng 24 hours, itatapon yon. Pero ang pagtapon po niyan, mga madam, mga sir, pwede sa sink mo ibuhos para papalayo sa'yo. Kung sa basurahan mo naman itatapon yan, kailangan po ibalot para hindi magkakalat. Okay? At kukunin na lang yan ang nangongolekta ng basura sa inyo. Sunod po, pwede rin bilang cure, yung kalamansi po. Okay? Kumuha ka ng 5 piraso ng kalamansi, ipiga mo sa tubig at paarawan mo saglit, mga 5 minuto sa sikat ng araw. At ipapahid po sa doorknob mo, sa front door mo, or sa front entry mo. Pwede mong ipanghugas yan sa front entry mo. Sa sahig mo, ibuhos mo yan para po maalis yung negative energies at maakit muli yung good luck energies. Okay? Ginagamit po ang kalamansi. Kapag sa tingin mo, ikaw ay kinukulam na or kinulam ka na talaga. Palagi mo lang pong tatandaan yan, 3 yan, mga madam, mga sir. Biglaang pagkawala ng wealth mo, oportunidad mo, bigla na lang nawala, at yung biglaang pagkakasakit. Okay? Ngayon, bukod po sa protection coin at paggamit ng holy basil at kalamansi, ang black tourmaline ay napakahalaga. Okay? Meron po tayong black tourmaline na stone na maliliit, may malaking yan. Gamitin nyo yan. Lalo na kung sa tingin ninyo talaga, hindi lang kapitbahay ninyo na may inggit sa inyo ang nagdudulot ng kamalasan sa inyo, may iba pa. Black tourmaline po, maganda. Pang-protection ninyo bilang guard of the house. Okay? Paarawan mo lang ang black tourmaline mo para ma-dissolve yung mga negative energies na maaaring na-absorb nito at okay na yan. Ilan lamang po ito sa mga dapat ninyong pakatandaan at kung paano ninyo magagamit ang protection coin para maproteksyonan kayo at yung black tourmaline po. Napakahalaga niyan, mga madam, mga sir. Kailangan alam ninyo ang paggamit ng mga ito
para po hindi kayo basta-basta natatablan or naaapektuhan ng mga negative energies. Ang paggamit po ng protection coin ay mahalaga. Dapat po alam ninyo kung paano ginagamit ang protection coin. Ito po ay mula sa Feng Shui at intended ito para proteksyonan ka sa lahat ng uri ng kamalasan at ang paggamit po ng black tourmaline. Bilang sila ang guard of the house natin. Meron tayong product sa baba. Click mo lang yan mga madam, mga sir kung nais mong umorder. At sa lahat po ng may tanong, i-comment lang po sa baba. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po.